Nagkatotoo po mga kaistorya yung madalas kong sinasabi noon pa na ito kakong China, hindi yan makukuntento, uusod yan ng uusod palapit po sa mainland ng Pilipinas hanggang sa masakop niya tayo. Si PBBM yan din po ang sinabi noon na palapit na ika ng palapit sa baybayin ng Pilipinas ang sinasakop ng China. At ito nga po mga kaistorya ang nakakabahala, nag-viral po ngayon sa mga social media platform na kontrolado ng China ang makapost na ang Palawan umano ay sakop ng China noon pa. So ibig sabihin mukhang may plano ang China na sakupin po ang Palawan. At ang nakakabahala pa dito ay yung sunod-sunod magkakasabay ito mga kaistorya. Mukhang ito pa ay mga correlated o mga magkakaugnay. Nasa 8 hinihinalang Chinese spies na ang nahuli ng mga autoridad. At ang masaklap sa mga spies na yan, ang sabi mga kaistorya, meron dyan na mga nag-donate pa ng sasakyan, maging sa 2 pulis. Nagtatago ang mga Chinese spy na ito sa isang legal na civic group dito sa Pilipinas. Todo tanggi naman ang embassy ng China. Ang mas nakakabahala pa rito, itong sinasabi sa balita po ni Reuters, na ang magical weapon ng China o ni Xi Jinping, mga kaistorya, ay talamak sa buong mundo itong magical weapon na ito. At mukhang isa sa Pilipinas ang pinadalhan nila ng magical weapon na yan. Nako, nakakabahala ang nangyayari sa Pilipinas, mga kaistorya, kaya mag-ingat po kayo Ingat po. Gaya ng sabi po ng isang politiko, ng isang mambabatas at ni former Associate Justice Renato Corona na mag-ingat ika sa pagboto ng mga pro-China. Ito po mga kaistorya, ipapapansin ko muna ito sa inyo Itong sinasabi ni Reuters na China's magic weapon. The CCP's United Front Work Department. Talagang meron po silang departamento yung gobyerno nila o isang tiyak na opisina na gumagabay at kumukontrol sa tinatawag po nila na influence operations carried out by the Chinese diaspora and once described by Chinese leader Xi Jinping as a magic weapon. Malawakan po yan, mga kaistorya. Influence operations. Yan ay tinatawag na magic weapon po ni Xi Jinping. The US State Department says it has penetrated governments worldwide. Napasok ika ng mga ito, ng magic weapon na ito, mga kaistorya ni Xi Jinping, ang mga gobyerno worldwide o buong mundo. Through, sa paanong paraan, paano napasok? Through propaganda at manipulation of susceptible audiences and individuals. Kita ninyo, mga kaistorya. Kailan lang, ginawan ko din ng content na sinasabi nung lehitimong reference natin na ang Pilipinas ika ay perfect target for disinformation campaign ng China, na may sinasabi rin doon, mga kaistorya, na ang China ay nakikialam sa sistemang politika ng Pilipinas. Ang terminong ginamit ay political interference. Tingnan ninyo, the Philippines has arrested at least 8 alleged Chinese spies in recent weeks. Their detentions have fueled tensions between the two countries which share a maritime border and have conflicting claims over territory. Tingnan ninyo 8 na yan, mga kaistorya. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkataon lang yan. Sinadya yan. Oo, sinadya yan. Ang masaklap, mga kaistorya, pati po mga military bases natin ay nai-ispayan ng mga ito. May mga surveillance gadgets pa na dala-dala. Nagtatago sa isang civic group para hindi halata. Nagbibigay pa ng donation sa isang LGU. Kung hindi ako nagkakamali, may 2 pulis pang binanggit na hindi pinangalanan. Dapat pinangalanan At mga nag-asawa pa umano ng Pilipina para hindi mahalata. Nako, ingat mga kababayan ko Yung Palawan lang mukhang gusto ng sakupin ng China
Exclusive. Alleged Chinese spies gave Philippine city and police cash and motorbikes. Nag-donate ng cash at saka po motor. Yung cash, kung hindi ako nagkamali, sa isang syudad ibinigay. At yung motorsiklo ay sa 2 pulis kung hindi ako nagkakamali. Well, basahin natin mga kaistorya. 4 Chinese nationals accused by the Philippines espionage-led Chinese Communist Party affiliated groups that made donations of cash to a Philippine city and vehicles to 2 police forces according to photos, videos, and online posts seen by Reuters. Nako! Itong civic group o itong grupo na ito na itinayo ng mga hinihinalang Chinese spies na ito na nahuli ay mukhang affiliated umano, mga kaistorya. Affiliated umano sa Chinese Communist Party. Yan yung mismong gobyerno ng China. Naku po, Wang Yongyi, Wu Junrin, Kai Xiao Wang, and Chen Haitao were among 5 Chinese men detained by Philippine investigators in late January for allegedly gathering images and maps of Philippine naval forces near the South China Sea. Naval forces natin sinurveillance nila, pati nga Philippine Navy natin. Nako, grabe ang ginagawa sa atin ng China. Nakakabahala na nakakabwisit na. Sobra na. The 5 men had flown drones to spy on the Philippines Navy, said the NBI, adding that it had found photos and maps of sensitive sites and vessels on their phones. A senior NBI official told Reuters that the men had been charged with espionage, which carries a prison term of up to 20 years. Hindi sapat para sa akin yan. Yung ganyang parusa. Papaano yung kasabwat ng mga yan, ng mga Pilipino, gaya ng mga drivers na binabayaran umano ng 3,000 isang araw. Mga Pinoy daw po yun, mga kaistorya. Seguridad ng buong bansa, seguridad ng buong sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan yan, tapos ang parusa ay 20 years lang. Mukhang napakababaw. Dapat bigatan pa. Bigatan pa nila, mga kaistorya. The 4 men were leaders of civic groups. Tingnan ninyo yung 4 ika doon ay leader umano ng civic groups overseen by the Chinese Communist Party Foreign Influence Network. Ayan, nakapaw, affiliated po ito doon sa isang tihak na ahensya o opisina ng Chinese Communist Party. Yan yung isa lang naman ang partido sa gobyerno ng China. Yan yung nakaupo po na mga leader sa gobyerno ng China, yung Chinese Communist Party na yan. Diyan nga din nakipagpulong noon yung mga taga-PDP laban 2023, April 2023, kung di ako nagkakamali. Pumunta dito sa Pilipinas Di ba mga kaistorya? Affiliated umano itong civic groups nitong mga ito. Naku, tapos sasabihin hindi nag-i-spy. According to Reuters' review of articles and multimedia posted by 2 groups in Philippine media, sabi naman ng Foreign Ministry ng China, China's Foreign Ministry in a statement to Reuters said China required its citizens to abide by local laws and that the civic groups spontaneously formed and self-managed by the relevant Chinese citizens have no affiliation. Ay tinanggi ng China, Mas maniniwala ako sa report palagay ko ni Reuters kaysa sa Foreign Ministry ng China. Kayo, ano pong masasabi ninyo mga kaistorya? Comment po kayo. Wang Wu and Kai made the donations to the city of Tarlac and to the police forces via the Chinese back groups in 2022. Palagay ko naman hindi masasabing suhol kasi donation Kayo ano sa palagay ninyo mga kaistorya? And continued to host officials, kita ninyo, at events through 2024. Reuters could not establish the reason for the donations. Tarlac is home to major military bases. Tingnan ninyo.
including one used by the Philippines and the United States for live fire exercises during annual military drills. Mabuti na lamang, hindi naman umano ito, kumbaga hindi na ispayan. All 5 detained men also met China's military attaché in Manila, Senior Colonel Li Jianzhong, at least once in the weeks before their arrest. Nakipagkita pa Bago na aresto, mga kaistorya, isang araw bago maaresto, ay nakipagkita pa umano itong 5 ito, na lalaking ito na Chinese, sa isang military attaché ng China. Ang pangalan ay si Senior Colonel Li Jianzhong. Ayan ba sinasabi nilang hindi ng China na hindi ito affiliated? Nako, images and videos additionally show Wang Wu and Kai meeting the attaché at least 3 times in 2024. Nagre-report kaya? Mga kaistorya, sa official, military official ng China kasi nakikipagkita umano sila. Ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? The ties revealed by Reuters go beyond public statements made by Philippines investigators who have said the men disguised themselves as harmless. Harmless daw po sila, members of a legitimate organization. Harmless ka pala bakit ka nag-i-spy? Maniniwala ba kayo na sila ay isang simpleng miyembro lamang ng isang lehitimong organisasyon? Bakit sila nag-i-spy? Kumukuha ng video at photos ng mga military bases at activities ng mga militar natin. Diba, mga kaistorya? Sige nga, hindi ako naniniwala na harmless yung mga yan Ito ang nakakabahala dito, itong binasa ko kanina na magic weapon umano ni Xi Jinping. Yung magic weapon na yan ay influence operations worldwide. Kita ninyo mga kaistorya, espionage. Pagtitik-tik, pagmamanman. Diba mga kaistorya? Tapos, nahuhuli sabay-sabay mga kaistorya. Tapos ito. Ito ba nagkataon lang? Sabi ko na sa inyo, kahit ibigay mo na lahat sa China ang gusto nila, hinding-hindi niyan iiwanan. Yung dati 9-dash line lang. Tapos sabi ko naman dati, kung di ako nagkakamali, 9-dash line pa lang yun Di yan makukontento ng China. Kahit ibigay mo lahat ng gusto niyan. Hindi niyan aabandonahin o iiwanan yung 9-dash line nila. Later on, ginawa nga nila 10-dash line. And then eto na, mga kaistorya, Palawan, nag-viral, nag-trending umano sa Weibo at saka sa Red Note. Yan po ay China entity, kung di ako nagkakamali. Social media platform yan ng China, mga kaistorya. Nag-viral doon yung mga post na sinasabing ang Palawan ay sakop ng China. Gusto rin nilang sakupin ang Palawan? Or simpleng mind conditioning lang ito, mga kaistorya? Ano po sa tingin nyo, mga kaistorya? Bago pa yan, sinabi na ni PBBM na nakakabahala ng sinasakop ng China, palapit na ng palapit sa baybayin ng Pilipinas. Totoo yun. Kailan pa kikilos ang mga Pilipino? Mga kaistorya. Kaya hindi po ako pabor doon sa mga pro-China. Sinasabi nila na nilalaglag nilang Pilipinas. Sige, makontrol ng China ang Pilipinas. Ultimo dyan sa kalsada, ultimo dyan sa batas trapiko, nagmamaniho ka. Baka batas trapiko ng China ang susundin mo. Baka ultimo sa tawiran ng tao. Mga Chinese characters ang nakapaskil dyan. Papayag ba kayo nun? Pilipino sa sarili mong bansa, dinidiktahan ka ng batas ng China? Papayag ba kayo nun, mga kaistorya? Comment nga po kayo. Sasayangin ba natin yung pinaghirapan ng mga bayani natin? Binuwis nila ang buhay nila? Makamtan lang natin ang kasarinlan, kalayaan natin? Ipagpapalit natin? Sa kakarampot na, wala nga halos pakinabang sa China Mabuti pa ang Amerika Solusyon ba yun? Ang nakaraang administrasyon, halos ibigay na nila lahat ng gusto ng China. Tinigilan ba tayo ng China? Hindi. Di ba? Totoo naman. Ibigay pa nga daw po ang West Philippine Sea kasi tubig lang yan Sige, ibigay mo lahat. Makukontento ba ang China? Hindi. Hindi po yan matatapos dyan. Bakit?
Kasi po mga kaistorya, malaking tinik sa lalamunan ng China ang Pilipinas dahil kabilang tayo doon sa tinatawag na First Island Chain. Ano ba yung First Island Chain na yun? Maraming beses ko na yung tinalakay. Hilera po yan ng mga isla na nakaharang po sa China para sila po ay malaya pong makapaglabas-pasok from South China Sea to the Pacific, West Pacific, and vice versa. At yan pong First Island Chain na yan, yung mga bansang nakahilira dyan, lahat yan ay kaalyadong bansa ng Amerika. Ibig sabihin mga kaistorya, nahaharangan ng puwersa ng Amerika ang China. Gusto pong wasakin niya ng China. Kaya tingnan ninyo, Japan, Taiwan, Pilipinas. Anong ginagawa ng China? Nababalita. Di ba? Kasi gusto po yung butasin ng China para walang maging hadlang sa kanila pong goal. Na ano? Naku, global dominance yan, mga kaistorya. Gusto nila may ungusan. Hindi mangyayari. Hindi nila maungusan ng Amerika. Malabo yun. Malabong kilalanin din silang leader ng mundo. Bakit? Ang tao mas pipiliin demokrasya kaysa komunismo. Ay di ba sa komunismo wala kang tingnan yung mga Chinese nga, mga kasi dumadayo pa sa Pilipinas para magnegosyo. Bakit? Naku, doon sa China, direkta kang pakikialaman ng China yung negosyo mo. Kina-crackdown nga nila eh. Tinatamnan nila ng mga tao. Tamang hinala sila. Kaya tingnan nyo, mga foreign investors, bilyon-bilyong dolyars na lumalaya sa China. Iniiwasan pa sila. Kasi sobrang higpit. Yan ba ang gusto ninyo? Yung mga pro-China dyan, yun ba ang gusto ninyong itanim dito sa Pilipinas? Kayo, papayag ba kayo? Tingnan ninyo ito. Ilang araw na to eh. Nung isang araw ko pa ito nakita, o kahapon kung hindi ako nagkakamali itong post na ito eh. Zhenghe Island, yan yung tawag ng China sa Palawan. Zhenghe Island daw po. In HCP disputes Chinese claims over Palawan. Basahin natin. Palakihin ko yung text. The National Historical Commission of the Philippines or NHCP on Friday disputed claims made on Chinese social media platforms over the jurisdiction and ownership of Palawan Island. In a statement, NHCP said there has been a recent post circulating on Chinese social media platforms like Weibo and Red Note, yung sinasabi ko sa inyo kanina, claiming that the island of Palawan used to belong China and was claimed and governed by the Philippines. Dati daw ang Palawan sakop ng China. Kinuha lang ng Pilipinas. Wala akong nabasang ganyan sa history, kahit pa world history. Mga kaistorya, sa edad kong ito, na history ang pinag-aaralan ko, wala akong nabasang ganyan. Isa na naman kasinungalingan ng China yan, mga kaistorya. In the contested claim, Palawan Island, called Zhenghe Island, after the famous Chinese explorer and seafarer who traveled the seas and oceans of Asia from 1300s to 1400s, the NHCP said, ganun, wala akong nabasang ganun, mga kaistorya. It is necessary to note that exploration does not equate to sovereign ownership porque nag-explore ka sa mga karagatan, yung natuklasan mong mga lugar, iyo na. Hindi naman yung ganun, mga kaistoryan, no? Hindi totoo yan. Noting there is no existing evidence to support the settlement of a permanent Chinese population in Palawan. Ang masasabi ko, ang China, nakikipagkalakala na noon pa sa Pilipinas. Hindi pa Pilipinas noon, ang pangalan ng Pilipinas eh. Sultanate pa kasi noon, mga kaistorya at Rahajanage, ang Pilipinas. Nakikipagkalakalan ang mga inununo natin sa China, pero sasabihin na sakop nila, nanirahan sila sa Pilipinas, sa ancient times. Hindi totoo yun, walang ganon. The NSCP also said there are no accounts of Chinese settlements seen in available documents as early as 1521, panahon dito ni Magellan through the accounts of Antonio Pigafetta, who was part of the Magellan's expedition in the first circumnavigation. Palawan was populated by communities of similar cultural affinity with the rest of our archipelago, so on and so forth. This does not, however, preclude the existence of trade relation as trade, yung barter pa noon kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya
Kaya hindi totoo. Ito, palagay ko ito main conditioning. Palagay ko talaga target ng China sakupin ang Palawan. Harang kasi ang Pilipinas eh. Pero papayag ba ang mga Pilipino? Malabo. Navy counters China disinfo on Palawan. Disinformation yan. Gawa-gawa lang nila yan, mga kaistorya. The Philippine government has dismissed claims saying that Palawan is part of China as it continues to fight disinformation on social media. In a exposed, the Philippine Navy vessel BRP Sierra Madre said, "Let's be clear, Palawan has always been, is, and will remain a part of the Philippines. It is not disputed. It is not up for debate. It is internationally recognized as sovereign." Totoo yun. Kinikilala ng buong mundo na ang Palawan ay teritoryo sakop ng Pilipinas. Kung yung terminong West Philippine Sea ay sinasabi nung isang na hindi international recognized, which is totoo naman, pero ang pinagtatalunan kasi exclusive economic zone, atin naman talaga yung literal sinabi, atin naman talaga yun. Kasi exclusive economic zone, international recognized, atin yun. Pinangalanan ng Pilipinas na West Philippine Sea. Sige, pagtalunan yung terminong West Philippine Sea. Kasi pinangalanan ng Pilipinas yan, mga kaistorya, na West Philippine Sea. Pero ang punto doon, exclusive economic zone, mga kaistorya eh. Ngayon, sige, ito bang Palawan, pagtatalunan pa? Hindi. Atin talaga yan. Mga Pilipino ang nakatira dyan, mga kaistorya. Na, kayo ba papayag? Ako, nakakagigil eh. Here we go again. China's never-ending map expansion. Pagpapalawak ng teritoryo yan eh. Mga kaistorya, yan ang modernong paraan ng pagpapalawak ng teritoryo na hindi ka sasabak sa digmaan. Taktika yan. Yan yung mga kaistorya, art of deception, art of war ni Sun Tzu. Taktika ng China, ginagamit nila yan hanggang ngayon. Nako, wag po kayong pabudol, mga kaistorya, sa mga kasinungalingan ng China, ha? Talo tayo dyan. Oo, talo po tayo dyan, mga kaistorya. Okay, dagdag lang na balita. Ito po, kasi ito pong tulay ng Kabagan sa Santa Maria Isabela ay nag-collapse. Nag-collapse po ito. Ngayon, kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang sisihan. May mga walang alam naman na nakikisawsaw. May isinisisi sa Duterte administration, may isinisisi din naman sa PBBM administration, mga walang alam. Basta na lang makisawsaw. Ito po ay pinasimulan, itong tulay na ito, taong 2014, kung hindi ako nagkakamali. At yan po ay na-retrofit o pinatibay po taong 2019, kung hindi ako nagkakamali. At binuksan ay taong 2023 o 2025, kung hindi ako nagkakamali, base sa report po ni GMA Integrated News. Ang dahilan kaya bumagsak base sa report, mga kaistorya, ang maximum capacity ng tulay na ito ay 42 tons lamang o 45 tons kung hindi ako nagkakamali, basta nandun sa 42 to 45 tons. Pero may dumaan na dump truck na pinayagan ng security guard na dumaan dyan. Ilan ba ang capacity o ang weight o bigat noong dump truck? 102 tons. Ay, ang maximum capacity ng tulay ay 42 tons lamang. Higit pa sa doble yung bigat ng dump truck na dumaan. Kaya posibleng yun ang dahilan. Ayoko namang, gusto kong maging pata. Sisisihin Duterte administration, no? Kasi nagsimula 2014 eh. Kung 2014, proyekto ng Noynoy administration. Hindi proyekto ng Duterte o PBBM administration. Hindi. At hindi rin yun ang dahilan. Kasi daanan ka ba naman ang dump truck na 102 tons ang bigat, 42 tons lang ang maximum capacity ng tulay. Di ba? Maging patas lamang tayo, mga kaistorya, ha? Huwag tayong sabi ko nga sa inyo, ang paninindigan ni Juan Historiador, doon lang tayo sa tama at totoo. Ano po? Kasi mabigat sa konsensya naman yung tatamnan mo ng kasinungalingan ang isipan ng taong bayan. Di po ba, mga kaistorya? Yan po ang mga balita
at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.